sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila.
bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong year-end Sunday Worship Cell Celebration. Baka mabulol eh. Ayan. Ngayon pong araw na ito ang pinakahuling Sunday Worship Cell Celebration natin ngayong taong 2023. At papasok na po tayo sa panibagong taon. Ayan, nais ko pong batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Ayan, ilang oras na lang ay sasalubungin na natin ang panibagong taon, ang taong 2024, ang taon na kung saan muli ay mararanasan na naman natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya ngayon pong araw na ito ay tayo po sama-samang magpapasalamat sa ating buhay na Diyos at patuloy nating ibabalik sa Kanya ang pinaka-the best para sa huling Sunday ng taong 2023. Ayan, at papasok na po tayo sa bagong journey. Kaya bago yon, mga kapatid, marami pong paalala ang Panginoon sa atin ngayon pong araw na ito. Kaya tutok lamang po tayo, mga kapatid, sa maraming mga ipapaunawa, ipapaalala sa atin bago tayo lumipat sa panibagong taon ng 2024. Ayan, bago natin iwanan ng 2023 ay tayo po ay magkakasama-sama muna. At yung po nawa po yung 5 bagay na akin pong ibabahagi sa inyo mula sa salita ng Diyos ay maging pattern po natin mamaya, ay pwede po kayong bago po kayo tumungtong ng alas 12, mamaya ay magsama-sama ang pamilya, manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. At huwag kalimutan syempre mag-picture. Ayan, mag-picture tayo para naalala po natin. At isend nyo po sa GC, Kung meron tayong GC dyan, pwede nyo isend. Send nyo po sa akin, Send nyo po sa GC para po at least kayo po ay makasama natin, sa ating pong gawain. At malaman namin na kayo po ay nakapanalangin bilang isang pamilya. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Ang topic po natin ngayon pong araw na ito ay New Year, New Start, New Season in our church. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, bagong taon, tutungtong tayo sa panibagong taon, bagong simula, bagong season sa ating pong iglesia. Purihin ang Panginoon. Pero bago yun, mga kapatid, pwede po ba tayo, sama-sama tayong batiin ang bawat isa ng maligayang Kapaskuhan, syempre rin, at batiin natin ng manigong bagong taon. Ayan, ang bawat isa sa atin na naririto po sa ating live broadcast. Huwag kakalimutan, mga kapatid, na i-like at i-follow ang ating official FB page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag din po kakalimutang i-share ang ating live broadcast, mga kapatid. I-share naman natin for the last time sa ating last Sunday Worship Cell Celebration sa taong 2023. Mga kapatid, i-share po natin para marami po ang maka-join sa atin ngayon pong araw na ito. Okay? So, ganun din, binabati natin ng pinagpalang umaga ang mga nakatutok po sa ating YouTube premiere. Ayan, maraming salamat po sa mga nakatutok sa YouTube, sa ating mga videos. Huwag kakalimutang i-hit ang subscribe button, I-hit nyo po yung subscribe button and then i-hit ang notification bell para po lagi po kayong updated sa mga bago nating mga YouTube premieres. Ayan, praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year. Ayan, papasok na po ang 2024. Ilang oras na lang po ang nalalabi. Kaya po naniniwala po ako, marami pong gagawin ng Panginoon sa atin. Excited po ako na ibahagi sa inyo ang bagong taon, bagong simula, at bagong season na gagawin ng Panginoon sa atin, sa ating iglesia. Ayan. Purihin ang Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Bago yun, pwede nyo po bang samahan si Pastor na manalangin? Magpasalamat tayo sa Panginoon
sa kanyang kabutihan sa atin at kanyang walang katapusang biyaya, pag-iingat, proteksyon sa buong taon sa 365 days na tayo po'y iningatan ng Panginoon. Siguro ngayong pagkakataong ito mga kapatid, sabay-sabay tayong magpasalamat. No po, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Let's give Him praise, let's give Him honor, worship Him, adore Him, exhort His name, mga kapatid, sa umaga pong ito. Let us all pray. Ama naming Diyos, 365 araw ng kabutihan at katapatan mo. 365 araw na pinadama mo sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Mga bagay na maraming pagkakataong kami lumayo, pero Lord, ikaw po naglapit pabalik sa iyo, Panginoon, sa iyong iglesia. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa walang katapusan mong paggabay sa amin, sa katotohanan, sa iyong mga salita. Salamat dahil hindi mo kami sinukuan mula noon, ngayon at magpakailanman. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami binitawan, tinuruan mo kami magtiwala. Marami kaming natutunan sa iyong mga pangako. Marami kaming mga pangako mo, O Diyos, na patuloy na ipinaranas sa amin ang katotohanan ito. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Lord, sa aming panghuling Sunday Worship Celebration sa taong 2023 at kami po ipapasok na sa panibagong taon na aming haharapin. Samahan mong muli kami, Panginoon. Alam namin yung journey namin hindi po magiging maganda kung wala kayo. At kaya po kami nagtagumpay sa taong ito dahil meron kang may purpose ka sa aming buhay. At meron kang itinuturo at nais mong ituro pa sa amin sa taong 2024. Excited kami, Lord, sa maraming inihanda mong plano para sa iglesia. Maraming salamat dahil naririto po kaming lahat na iyong pinili at pinagkatiwalaan ng gawain na kami po'y magkasama-sama bilang iisang pamilya, iisang iglesia. Maraming salamat po. At patuloy po naming itataas ka. Kulang ang salitang salamat, kulang ang aming mga salita para sabihin kung gaano kabuti at katapat kayo, aming Diyos, aming Ama, aming Panginoon, at aming tagapagligtas. Our dear Holy Spirit, we thank you for 52 Sundays na tinuruan mo kami. Thank you, dear Holy Spirit, because of your knowledge, wisdom, and understanding, your guidance to us, Lord God. You reveal to us everything na kailangan namin. We thank you, dear Holy Spirit. Salamat dahil kasama namin kayo na sumamba. Salamat dahil hindi mo kami binigo mula noon hanggang ngayon. Salamat dahil hindi mo kami iniwan ni minsan. Salamat dahil lagi kang nagpapaalala. Lagi mo kaming tinuturuan, itinutuwid, dinidisiplina, ginagabayan, sinasabihan, pinaalalahanan. Tinuturuan mo, Panginoon, kami na sumunod at madisiplina ang aming mga buhay spiritual, ang aming mga katawan na maglingkod sa iyo, maglingkod sa Diyos, parangalan si Kristo sa aming buhay. Maraming salamat po. And this time, Lord, our dear Holy Spirit, we want you to be recognized sa lahat ng ito. Lahat ng ito since day 1 hanggang day 365. Salamat dahil hindi mo kami kailanman pinabayaan. Thank you. Thank you, dear God. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for your supply. Thank you, Lord, for being our great provider sa taong 2023. And we are looking forward for more sa 2024 na blessing na nakatakda
At ang sikreto po niyan, tinuro mo na rin sa amin ang sumunod, magtiwala at maglingkod. Kaya Lord, maraming salamat po as we enter our new chapter. Lord, sisimulan muna namin, tatapusin muna namin at sisimulan po namin ng bagong taon, bagong simula, bagong yugto, Panginoon, sa iglesyang ipinagkatiwala mo sa amin. Bilang isang pamilya, pagkaisahin mo po kami, our dear Holy Spirit, gawin mo kaming iisang puso, iisang hangarin sa pagsunod para sa iyo. O isang hangarin, isang puso sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon, all throughout. At pakalinisin at pakasiyasatin ang aming mga puso sa anumang uri ng karumihan. At patuloy, Lord, na pakalinisin mo kami, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, kasalanan, isip, salita at gawa, upang walang maging hadlang sa gagawin mo sa amin, sa mensaheng aming tatanggapin mula sa iyo ngayon pong umagang ito. Maraming salamat. Ibinabalik po namin ng may kababaan, pagpupuri, parangal, respeto, takot sa aming dakilang Diyos. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po tayo ay nasa 52 linggo sa taong 2023. At biyaya po ng Panginoon ay nagpapasalamat tayo at nalagpasan po natin ang journey na ito at napakabuti po ng ating Diyos. Amen po ba? Ayan. Pwede po kayong mag-chat sa ating comment section at huwag kalimutan pong i-share yung mga ngayon pa lang po pumasok sa ating live broadcast. Please mga kapatid, i-share po natin ang ating live broadcast by clicking that button sa baba po, sa tabi po, sa bandang kaliwa, sa ibaba ng comment section. Click nyo po yan. You can send it to your profile sa iyong Facebook. Pwede nyo po yung isend yung link sa inyo po mga mahal sa buhay. At kung kayo po ay nanonood sa YouTube, pwede nyo rin pong i-share ang link natin sa inyo pong Facebook. And then pwede nyo rin pong i-share ang ating link sa inyong mga messenger. Pwede nyo po yung i-like. At huwag kalimutan, i-subscribe, syempre. Tapos sa Facebook, i-like at i-follow ang ating official FB page. Ayan. Praise God. New year, new start, new season in our church. Yan po yung ating gagawin at makikita sa susunod na taon by declaring God's grace and God's goodness na pangyarihin po ang panibagong taon talaga, panibagong sigla, panibagong simula, panibagong yugto sa ating iglesia ng Panginoon. Okay? So, ngayon po ay meron po akong naisibahagi sa inyo, 4 na paraan to make the most out of your new year. Okay? 4 na bagay na pwede pong makatulong sa atin upang magkaroon tayo ng new year, new start, and new season sa iglesia. Okay? Nais ko ibahagi sa inyo. 4 lang po ito, pero ginawa ko po itong 5. Ano po yung pang-5? Kasama po kayo dito sa panlimang ito. 4, pero ginawa kong 5. Pero yung first 4, yun po talaga yung original na message. Pero nagdagdag po ako ngayon ng pang-5. So, 5 na ngayon yan. Hindi na 4. Ayan. Bakit ba 4 pa rin yan? Okay. So, una po, sa pagtatapos po ng taon ay kailangan po nating matutong alalahanin. Okay? Sabi ng Bible, forget the past. No? Greater things will happen to us and then just forget the past. Do not dwell on the past. Diba? Yun lagi ang sinasabi sa atin ng Lord. Pag past mo na pangit at hindi maganda, kalimutan mo na yan. Kumbaga, ang alalahanin mo, ang sabi ng Bible, sa Salmo 105 verse 5 to 6, kayong mga lahi ni Abraham na lingkod ng Diyos at mga lahi rin ni Jacob na kanyang hinirang, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa.
mga himala at ang kanyang paghatol. Mga kapatid, maraming bagay na pwedeng magpapaalala sa atin ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa atin sa taong 2023. Marami mga paalala sa atin ng Diyos, marami mga bagay na dapat po nating maintindihan, na dapat nating alalahanin at balikan dahil sa ginawa niya sa buhay natin. Maraming pagpapagaling, maraming mga bagay na tayo breakthroughs, maraming mga himala, maraming mga bagay na nagturo sa atin ang Diyos ng pagdidisiplina. Dito tayo nadapa, dito tayo tinuruan, dito tayo nakaramdam ng palo, dito tayo nakaramdam ng pagdidisiplina ng Diyos. After ng pagdidisiplina, dito tayo ibinangon ng Panginoon para madama po natin ang kanyang biyaya, ang kanyang habag. Ang dami nating dapat alalahanin. At kung meron man tayong dapat huwag kakalimutan at laging tatandaan, ay yung kahangahangang ginawa sa atin ng Diyos sa bawat taon na dumarating sa ating buhay. Imagine, we have 365 days. And 365 days is not a joke. Hindi madaling mabuhay na hindi mo rin pwedeng asahan na yung year 2023 ay magiging maganda o pangit sa iyo. Pero dahil nandito ka na sa 365 days, sa 52 weeks at sa 12 months na hindi ka pinabayaan ng Panginoon, marami kang dapat alalahanin. Katulad po ni Abraham. Naalala ni Abraham, ni Haring David, na tayo mga lahi ni Abraham na lingkod ng Diyos at lahi rin ni Jacob na kanyang mga hinirang, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na alalahanin ang kanyang mga kahangahangang gawa, himala at mga paghatol. So una para maging maganda ang ating simula, maging maganda ang ating bagong taon, para maging maganda ang ating yugto na papasukin at tatahakin sa bagong taon na ito, sa taong 2024. Matuto tayo bago natin lisanin ang taong ito. Matutong alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ay hindi naman humihingi sa atin hindi naman tayo sinusumbatan, hindi niya naman tayo hinihingan. Ang kanyang tanging grabe naman. Ang tanging kahilingan ay alalahanin ang kanyang mga ginawa. Alalahanin ang mga magagandang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? So, yan ang una sa listahan na yung dapat gawin. Bago matapos ang taon, number 1, ang dapat mong gawin, alalahanin ang lahat ng kanyang ginawa. Okay? Alalahanin ang kanyang ginawa. Pangalawa, refocus. Sa taong 2023, maaaring may mga bagay na defocus ka. Nawala ka sa direksyon. Nawala ka sa dapat mong puntahan at dapat na plano ng Diyos para sa iyo. Nawala ka sa wisyo, nawala ka sa plano, nawala ka sa dapat plano ng Diyos na mangyari sa iyo kasi na-defocus ka. So, sa taong 2024, it's time to refocus again to God. Not to other things, not to anything, but refocus on God. Kung na-defocus ka sa Diyos sa taong 2023 at marami kang bagay na isinantabi, isinantabi mo ang Diyos, isinantabi mo yung kanyang gawain, isinantabi mo ang pagde-devotion, isinantabi mo ang pananalangin, isinantabi mo ang training, now is the time to refocus. Go back again to God. Bumalik sa Diyos, mag-focus sa Diyos. It's time for you to refocus yourself to God. Dahil yun ang number 1 na dapat gusto ng Panginoon, unahin mo siya. Kung inuna mo sa taong 2023 ang sarili mo, it's time for you to know and to remember how good and faithful our God is, and then refocus. Go back to Him.
Go back to God. Refocus on Him again. Meron ka na naman pagkakataon unless hindi ka na magising. Unless hindi ka na bigyan ng panibagong araw ng Diyos. Every day is a chance to refocus on God. So this time, ang church, kung na-defocus, kung ang ikaw mismo, ng believer, isang Christian, isang mananampalataya na defocus, it's time for you to go back to God and refocus again. Go back to Him again. Focus on Jesus again sa susunod na taon, sa 2024. Okay? Ano sabi ng Bible? Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral. Nasa atin ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa atin. Ano po yung pinakamahalagang aral? Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Balikan mo yung pinakamahalagang araw. Aral at araw. Na si Kristo namatay para sa iyo, namatay siya, inilibing, at nabuhay na maguli. Napakadali naman. Napakadaling alalahanin. Paalala sa iyo na si Kristo'y namatay para sa iyong kasalanan, para pagbayaran ang kasalanang dapat tayo ang gumawa, tayo ang naparusahan, pero siya ang naparusahan dahil sa atin. It's time for you not just to remember, not just to refocus, no? Kundi talagang alalahanin mong mabuti yung pinakamahalagang aral. I-refocus mo uli. Baka mamaya nalimutan mo na si Kristo ay namatay para sa iyo. Napakasakit sa isang Diyos na nagbigay ng kanyang sariling buhay pagkatapos binabaliwala yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So kung sa taong 2023 ay nagkaroon ka ng bagay na nalihis ka sa direksyon at nalawala ka sa pinakamahalagang aral, it's time for you to remember the good things about the Lord, and also it's time for you to refocus again. Balikan mo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. So balikan. Si Kristo namatay para sa akin, inilibing, pero ang maganda doon, muli siyang nabuhay. Dahil siya'y na muling nabuhay, nagkaroon ako ng muling pag-asa. Nakasama ako ni Kristo na matay, nawala na yung dati kong pagkatao, inilibing na, pero salamat sa Diyos, ako'y nabuhay na maguli dahil kay Kristo. Ako'y na-born again. Ako'y nabigyan ng panibagong buhay. The old has gone, the new has come. And praise God. Hallelujah. So it's time for you to refocus yourself again to God. Balikan mo, nagkamali ka, hindi mo na alala yung mga pinakamahalagang aral na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nalimutan mo yung training mo, nalimutan mo yung pagsisimula mo sa gawain. Mahirap kasi hanggang simula lang tayo, magaling lang po tayo sa simula, hindi tayo magaling tapusin ang ating nasimulan. So ganun po yung nangyayari. So congratulations, since day 1 nakapag-devotion ka hanggang day 365, and then congratulations. Praise God. Kung hindi ka naman nakaging consistent, it's time for you to refocus again. Balik ka sa pinakamahalagang aral. Balik ka sa kung ano man ang dahilan kung bakit naririto ka. Bumalik ka. Ang Diyos, hindi ka itataboy niyan. Hindi ka babaliwalain ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at maimportante ka sa Diyos. At ang gusto lang ng Diyos, balikan mo ang pinakamahalagang aral. Alalahanin mo kanyang ginawa sa iyo. Alalahanin mo yung mga himalang ginawa at tinulong ng Diyos sa iyo. Hindi dahil gusto kanyang sumbatan, gusto niyang ipaalala sa iyo at ibalik sa iyo kung anong klaseng Diyos ang meron tayo. Amen. So sa puntong ito mga kapatid, yung pangatlo, napakahalaga. Hindi masama na magsimulang muli. To restart again. Maaaring kailangan nating mag-restart. Bakit ba tayo nagre-restart? Kasi maaaring nag-hang tayo. 'Di ba? Ang cellphone, bakit mo kailangan i-start? Restart. Maaaring nag-hang, medyo nag-crash, ang computer nagka-crash, ang computer hindi kailangan ma-restart para masimulan mo uli ng bago. Mahirap magsimula nang hindi ka magre-restart again eh. Amen.
So, 2024, January 1, 2024 is the best time for us to go back again to God, no? Remember, refocus, restart. Dito po tayo magsimulang muli. Bumalik tayo. Mga kapatid, hindi madali ang bumalik, pero mas magandang magsimula muli. Wala namang masamang magsimulang muli. Start a new beginning. Start a new story of your life. Start your journey in discipleship. Journey mo, ng involvement mo. Restart again. Tingnan niyo po, sabi ng Bible. Naalala niyo si Sakeo? Sa loob ng bahay niya, tumayo si Sakeo at sinabi, masama tong magnanakaw ito si Sakeo ninanakawan niya ang kanyang mga kapwa Hudyo at binibigyan ng mas malaking tax. Sinisingil ng malaking tax ng 4 na beses. Ano sabi niya? Hindi masamang mag-restart, Panginoon. Ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Try to imagine, 4 na beses ang kinuha ko sa kanya, babayaran ko po. Ibibigay ko po sa mahirap kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya ako, babayaran ko ng 4 na beses ang aking mga kinuha sa kanila. No? Hindi masamang magsimulang muli. Mahirap magsimulang muli. Pero salamat sa Diyos, katuwang natin siya, kasama natin siya para makapagsimula tayong muli. It's never too late to start again, to restart our life. So, kailangan lang siguro natin talaga ng tulong ng Diyos, tulong ng Panginoon na makapagsimula tayong muli. Dahil mga kapatid, napakahalaga ng Diyos sa ating sisimulan. Madalas po kasi tayo magsimula sa sarili natin. Magsimula po tayo sa Diyos. Sa Diyos na tunay na nakakaalam kung paano tayo mare-reboot, kung paano tayo mare-restart, paano tayo magsisimulang muli. Let's start, sabi nga, starting my new life with Jesus. Start your new life with Jesus. Kaya tayo may starting up your new life Ayaw mo naman mag-start. Alam niyo po yung starting up your new life, katumbas po yan ng pagsisimula mo kasama si Kristo. Nagsisimula ka ngayon kay Kristo at matatapos mo yun dahil kasama mo si Jesus. Ang problema kasi, nagsisimula ka sa sarili mo. Sinisimulan mo ang pagbabago sa sarili ko, sisimulan ko, ako bahala, ako ang gagawa, babaguhin ko na. No, start from God. Refocus on God. Remember God's goodness into your life, and then restart your life to God. Mga kapatid, kailangan mo ang Diyos para magsimula kang muli. Kailangan mo ang Diyos para tulungan kang mabagong muli sa iyong lumang pagkatao. Kung tagal-tagal mo na palang hindi nakapag-church, start again with God. Paano ka magsisimula? Sa Diyos ka magtiwala. Amen. So, napakahalaga po ng bahagi natin. Bahagi natin. Sa Diyos tayo makipag-communicate. Sa Diyos tayo magsabi, Lord, I want to start my new life again. Gusto ko magsimulang muli. Tulungan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Sa inyo na po ako kakapit. Sa inyo po ako magtitiwala. Sa inyo po ako hihingi ng gabay. Hindi po sa aking sarili. Ngayon, lalakad ka ngayon sa biyaya at sa iyong pananampalataya. A-actionin mo yung biyaya mo sa Diyos, yung biyaya ng Diyos at yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Hindi ka na lumalakad sa ayon sa iyong nakikita, kundi lumalakad ka na ng ayon sa iyong pananampalataya. Yun na po yung iyong goal. Amen? So, yun na yun ang goal mo na dapat mong gawin. Okay? Praise God. Next. Ang sabi po dito, mga kapatid, I want to share this to you. Meron pong, sa Luke chapter 10, meron po, ito po yung kwento ni Jesus na kung saan, mga kapatid,
isang tagapagturo ng kautusan ang lumapit po sa kanya. No po? Isang tagapagturo ang nagtanong kay Jesus, paano ba ako susunod sa Diyos at paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang lalaki. Sumagot si Jesus. Ano bang sinasabi ng kautusan? Sumagot ang lalaki. So, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa. Tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. So, sa puntong ito, mga kapatid, makikita po natin may tinuturo ang Diyos na dapat po nating maintindihan at dapat po maintindihan nitong lalaking ito. Sa Luke chapter 10, kung babalikan po natin, ano sabi ni Jesus sa mga sumunod na verse na ito? Pagkatapos sa verse 28, ang sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Sabi ni Jesus, kung yan ang sinasabi ng kautusan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at yan kung anong dapat mong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito ang dapat mong gawin. Ikaw ang nagsabi, yan ang dapat mong gawin. Tama ang sagot mo Ito ang tunay na dahilan kung bakit ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sabi ni Jesus, gawin mo yan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alam naman po natin yung mga sumunod na pangyayari. Dahil ayaw mapahiya ng tagapagturo, nagtanong na naman siya. At sino naman po ang kapwa ko? Bilang sagot ni Jesus, nagkwento siya ng ito na po yung kwento ng mabuting Samaritano. So sa puntong ito, mga kapatid, ipinapakita lang natin sa ating sarili, alam naman natin ang sagot. Alam naman natin paano tayo magsisimulang muli. Hindi naman natin kailangan po na magtanong pa sa pastor, magtanong pa sa kung sino man Poncio Pilato na yan na pwede nating tanungan. Hindi na po Minsan yung sagot sa ating tanong, ikaw rin ang makasasagot. Alam naman natin Pag minahal mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, makakapagsimula kang muli. Pag inuna mo ang Diyos sa iyong buong kaluluwa, buong puso mong minamahal ang Diyos, buong kaluluwa mong mamahalin ng Diyos, buong lakas mong mamahalin ng Diyos, si Lord ang iyong pinakamamahal pagdating sa iyong iniisip. Siya ang lalaman ng isip mo. Siya ang sa Kanya nanggagaling ang lakas mo. Yung buong kalooban mo, buong kaluluwa mo, siya ang nangunguna. Minamahal mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano hindi mo makikilala ang Diyos sa pagkakataong ito? Ganon din po, mga kapatid. Kung babalik ba ako sa Lord, magbabasa na ako ng Bible, makikilala ko kaya uli si Lord? Makakapagsimula kaya uli ako? Of course. Of course, yes. Simulan mo lang. Magsimula kang muli. Aayos ang buhay mo. Aayos kaya ang buhay ko, Lord, kapag ako'y nag-training? Of course. Sa Diyos yan ibe-bless mo kaya ako pag ako'y sumunod? Of course. Nasa pagsunod, sa obedience is the key to blessing. Pag ako ba ay naging tapat sa Diyos sa lahat ng bagay, lalo na yung mga inuutos ng Diyos, ako kaya'y Kanyang pagpapalain, at ako kaya'y Kanyang yung kanya kayang probisyon ay patuloy kong mararanasan? Of course. Ikaw na ang sumagot. Sa tingin mo ba, sa pagsunod mo, pababayaan ka ng Diyos? Sa tingin mo ba, sa gusto mong magbasa ngayon ng Bible, tutulungan ka ba ng Diyos? Of course. Tanungin mo ang Diyos. Si Lord, alam mo ang sagot. Pag lumapit ba ako sa Diyos, mababago buhay ko? Of course. Alam mo dapat yon. Alam mo rin ang sagot doon. Hindi ka naman mangmang para hindi mo malaman yon. Ang sagot sa tanong mo kung kailan ka magbabago, paano ka magbabago, ay ikaw rin.
Kagaya po ni Sakeo, ang sagot para siya ay makapagsimulang muli ay sarili niya ring gawa. Kailangan ko, Lord, dahil sa pagmamahal ko sa inyo, sa pagmamahal ko po sa inyo, Panginoon, kailangan kong ibalik sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung meron man ako naloko, 4 na beses kong ibabalik sa kanila. So, it's never too late to start all over again. Go back to God. Remember His good things and faithfulness, His loving kindness to every one of us. Refocus on Him. Balikan mo yung pinakamahalagang aral sa'yo. At restart all over again. Magsimula kang muli. Again, it's never too late to start all over again. Mas doon ako nakatapos ng live class start again. Restart again. Pastor, nakalimot ako. Restart again. Ulitin mo uli. Pastor, natapos ko na yung Bible. Restart again. Kaya nga po, kapag natapos ka ng starting up, never stop learning. Restart again. Go back to basic. Balik ka uli sa simula. Bakit? Ganun ba ka-sharp ang utak mo? Porkit ba nakatapos ka na ng starting up, tapos ka na? Hindi. Naalala mo ba yung unang lesson, pangalawang lesson, pangatlong lesson, pang-4 na lesson, hanggang sa ika-10 lesson? Hindi. Kaya nga mas maganda, yung iwiwin mo, sabayan mo. Ulitin mo. Mag-ulit kayo uli. Para yung nasabayan mo, paano naman sa susunod? Sasabayan ko na. Yes, sabayan mo uli. Hanggang sa nagugulat ka, ang dami mong sinasabayan, ang dami mong learnings, ang dami mong revelation na kukuha sa Panginoon. Amen? You know the answer, kapatid. Alam mo kung paano ka magsisimulang muli. Pero ang aking panalangin, makapagsimula ka ng tama na kasama ang Diyos para makapagtapos ka ng kasama pa rin ng Diyos pagdating ng tagumpay. Amen. Number 4, last 2, revelation. Alam mo, kapatid, na kapag tayo ay mas marami ang Diyos sa ating isip, mas marami tayo ini-input na Word of God, mas busy tayo sa gawain ng Panginoon, pag marami tayong iniisip patungkol sa Diyos, isa po sa mga edge, isa sa mga advantage, isa sa mga blessing, isa sa mga favor na marireceive mo, isa sa mga privilege, ayan, much better gamitin ng privilege. Isa sa mga privilege na pwedeng maranasan ng mga taong nag-remember ng good things ni God, nag-refocus uli sa Diyos, nag-restart uli ng buhay, is the revelation. Not all people receive revelation from the Lord. Every time you encounter God in your devotion, every time you encounter God in service, in worship service, every time you encounter God in your prayer time, every time you attended fellowship with your other co-believers, every time you win souls for Christ, you receive revelation from the Lord. Mas marami kang natatanggap na kapahayagan sa Diyos. Mas marami kang natututunan na pwede mong i-apply sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, kapag ikaw ay well-guided at kapag ikaw ay bombard ng Word of God. Kaysa naman, mga kapatid, ang lagi mong isaisip, problema ko, tapos i-apply ko sa trabaho ko, wala akong magawa. Yung problema ko, sandamukal na problema ko, i-apply ko sa trabaho ko, maapektuhan ka talaga. Stress ang dulo nito. Yung mga problema ko, mga negatibo kong kaisipan, mga deklarasyon ko, mga bagay na nakisasama ng loob ko, yan ang laging nasa isip mo. Kaya ang resulta sa pamilya mo, lagi kang galit, laging sira, laging wasak. Kasi you are not bombarded. Wala, kulang Hindi mo nilagay, hindi mo binombahan ang sarili mo ng salita ng Diyos. Kaya wala kang revelation. Start with the Holy Spirit. The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit is our teacher, our guide,
our helper, the best teacher ever. The Holy Spirit is our God. The Holy Spirit is within us, living inside of us. If you have Christ, the Holy Spirit lives in you. He lives in you, kapatid. Nasa sa iyo. Kasama mo siya. Kung si Jesus, kasama ang Diyos Ama doon, nakaupo siya sa kanang luklukang trono ng ating Diyos Ama, doon sa langit, ang kasama natin ngayon ay ang ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu. Every time you search for Him, the Holy Spirit will reveal to you. No? Kaya nga kapag ang Diyos, nagsalita ka sa Diyos, pakikinggan ka niya eh. Why? Because you asked for it. Ganun din po. Pag sumunod tayo sa Diyos, He will reveal to us. Reveal to us what? Kung ano magagandang plano ng Diyos sa atin, ano yung mga dapat nating matutunan, ano yung mga bagay na dapat nating unahin, ano po yung mga dapat nating ayusin, ano po yung mga bagay na dapat po nating gawin. Yung mga problema natin dumadali because we have a revelation, and that is the secret. Sa taong 2024, dapat revelation ng Lord ang dapat na mumukod tangi sa ating buhay. Kaya nga po, sa church, mas dapat marami tayong i-involve tayo sa maraming gawain. Hindi yung pupunta ka sa church, bakit? Gusto ko sumali dyan kasi masama loob ko, gusto ko maayos ang loob ko. Hindi, kapatid. Pupunta ka doon kasi blessed ka, kasi alam mo, binago ka ng Panginoon. Bakit? Kapag pumunta ka doon ng masama ang loob, pagbalik mo ng bahay, blessed ka pa ba? Hindi, sama uli loob mo. 'Di ba? Kaya kailangan bombahin natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dapat sa loob ng church maraming gawain para hindi tayo makaisip ng mga bagay na ikasisira at ikawawasak ng ating buhay. Ngayon po, ang mga kabataan, i-involve natin sa gawain. Bakit? Kasi ang utak nila wala nang ginawa, kundi sundan ng mga kung ano-anong mga bagay na negatibo sa mundong ibabaw. Ako po'y nakapanood, isang Korean group, mga kapatid. Habang sila'y nagko-concert, nagpakita po ang sign ng isang imahin ni Satanas, imahin ng demonyong may sungay, na kung saan habang sumasayaw ang karamihan, habang sumasayaw ang mga fans, at nagungumalngal at naguumiyak yung mga fans nito, ng Korean group na ito, tuwang-tuwa ang demonyo dahil sinasamba sila. Isa nga sa tanong ko sa anak ko anak ko involved sa ganyan Enjoy na enjoy sa mga K-pop na yan. Tinatanong ko siya, naiintindihan mo ba yung sinasabi nila? Kung yung Tagalog nga, hindi mo na maintindihan ang sinasabi sa iyo, lalo pa yung Koreano. Yung Koreanang nagkakakanta doon. Hindi mo nga maintindihan. Papaliwanag nyo po sa kanila, kapag kayo may anak na mahilig sa K-pop, papaliwanag, I'm not against K-pop. I'm against the idolatry na ginagawa ng kaaway sa pamagitan ng mga K-pop na ito. You need a revelation. If you have the Word of God, you know what you are doing. At dahil alam mo ang ginagawa mo, hindi mo gagawin yung mali. Kaya nga ginagawa mo kasi wala kang revelation ng Lord. Kaya wala kang ginagawang pagbabago. Kaya tuloy-tuloy ka pa rin kahit na ang dami ng paalala ng Lord sa iyo. Bakit? Kasi wala kang revelation. Wala kang revelation from the Holy Spirit. Pahayag 21 verse 4. Si Lord ang nagpapahid ng luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Mga kapatid, this is a revelation of the future. Pagdating natin sa langit, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Doon sa langit, wala ng kamatayan. Doon sa langit, wala ng kalungkutan. Doon sa langit, walang iyakan.
Walang drama-rama sa hapon. Wala nang sakit. Kasi lumipas na ang dating kalagayan. Mga kapatid, we are looking forward to that wonderful event, momentous event sa buhay natin. Darating ang araw, pupunta tayo sa lahat sa langit eh. Dapat maintindihan mo, pagdating ko sa langit, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, wala nang sakit. That is a revelation. Eh ngayon mga kapatid, minamahal mo yung mga sirain ko na buhay ko, magiinom ako dito kasi naman pala, sabi ni Lord, wala na palang kalungkutan doon, wala nang sakit doon eh. Di sirain ko na lang ang sarili ko. If you know the revelation, sinasabi ng Lord, si Lord hindi lang langit ang nais iparana sa atin. Hindi lang po ganitong privilege ang gusto ng Lord. Eh di ba si Lord sa lupa, kapag ang Diyos din po ang inuna natin sa ating buhay, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Yung kalungkutang meron tayo, dala ng mga tao at problema sa ating buhay, si Jesus ang sagot sa ating kalungkutan dahil siya nagbibigay ng joy. Oh. Dati iyak ka ng iyak dahil sa dami ng problemang pinapasan mo. Ngayon may kasama ka ng pumapasan at hindi ka na pumapasan ng bigat dahil kasama mo na si Lord. Eh yung sakit, nako pastor, yung sakit ko, ganito, mamamatay na ako, dami ko high blood, dami ko diabetes, dami ko ganito, taas cholesterol, ang daming ganyan. Name it, pastor, ang dami. Ang dami pala. Nung makilala mo si Kristo, ano ngayon nangyari? Tinakwil ko po ang lahat ng sakit na ito. Inayos ko po yung sarili ko, hindi dahil sa sabi ng Lord siya'y nagpapagaling sa akin, inayos ko po yung kalusugan ko. Hindi alam ng mga tao eh. Review ka ng review na magka-diabetes, wala ka namang ginawa, kundi laklak ng mga kain ng matatamis. Wala rin. Wala rin. Ngayon 2024, 4 na bagay para tayo maturuan. Remember? Ano sumunod? Refocus, restart, revelation. And number 5. And last, it's your turn. Your turn. Ikaw naman. Ano naman gagawin mo? Ikaw naman. Yan yung dinagdag ko. Your turn. Ikaw naman. Ikaw naman, kapatid. Panahon na para ikaw naman ang kumilos para sa iyong sarili. Ikaw naman ang magsimula. Ikaw naman ang gumawa. Kailan mo pa gagawin? Kailan ka pa magsisimula? Kailan mo pa ibibigay yung buong lakas mo pag wala ka ng lakas? Kailan mo, may awit yan di ba? Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay at lakas? Di ba? Kailan mo pa gagawin? Panibagong taon na naman ang matatapos. Panibagong taon na naman ang ating haharapin. Pero wala pa rin nagbago sa atin. It's your turn, kapatid. Ngayon na ang tamang pagkakataon. Hindi bukas. Ngayon na. Today, let's remember the 4 ways na nais ng Diyos na baguhin sa atin. If you want a new year, a very good new year, a very new start, a good start, a good season in our church, it's your turn. Start your new life with Jesus, kapatid. At hindi mangyayari yon kung hindi mo isasama ang sarili mo na kumilos at gumawa para maayos mo ang buhay mo. Para maayos natin ang buhay natin. Paalala po ito mga kapatid ng Diyos sa atin. And I hope and pray na ito pong 5 ito ay magbibigay po sa atin ng direksyon para sa ikauunlad ng ating buhay spiritual. Ikauunlad at ikalalago ng ating buhay spiritual. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong taon at panibagong simula at panibagong yugto sa aming buhay na iyong ipagkakaloob sa amin. Patuloy ang aming pagpupuri, patuloy ang aming pagpaparangal sa iyo aming Diyos, sa walang humpay at walang katapusan mong biyaya para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kaming lahat ay makasunod sa nais mo at kalooban mo. Tulungan mo kami na sa araw na ito, na ikaw ay masunod namin ng buo. Na sa taong ito, Panginoon, na paparating, at sa pagtatapos na ito ng taon ay ma-realize namin ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Ama. Samahan mo kami. Thank you, dear Holy Spirit, dahil ito'y panibagong yugto sa amin para kami po'y sumulong sa aming buhay spiritual. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na makita ang halaga ng 5 bagay na aming natutunan. Actually, 4 po ito, Panginoon. Isinali po namin ang aming sarili. Dahil alam namin, Panginoon, panahon na para kami naman ang kumilos. Panahon na para ayusin namin at sundin ang aming buhay. Lord, bago matapos ang taon, I pray na pagkaisahin mo po ang iyong mga anak, ang bawat pamilya sa iyong iglesia, na kami sama-samang manalangin, sama-samang lumapit, sama-samang alalahanin, sama-samang magbalik ng aming focus sa iyo, sama-samang magsimulang muli, sama-samang tanggapin ang kapahayagan mo, aming banal na Espiritu, mula sa araw na ito. Magkakaroon kami ng commitment, Panginoon. Magpapasalamat kami sa lahat ng ginawa mo para sa amin. At magkakaroon kami ng number 1 commitment, Panginoon, to serve you, to love you, to obey you, Panginoon, sa aming buhay. To have faith in you, O Jesus. Thank you. Thank you, our dear Holy Spirit, for your guidance, for your teaching, for 365 days of your love, guidance, protection, wisdom, knowledge, understanding, and all the blessing that we receive. All the discipline, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. Correction, rebuke, at training, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin sa taong ito. Magamit namin ito, Panginoon, na maging advantage at maging way para magawa po namin para sa iyo ang lahat ng ito. Maraming salamat. We give you all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. God bless you, mga kapatid. Again, Happy New Year. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. Pinabati ko po kayong lahat ng pagtatapos ng taong ito. Mamaya, ilang oras na lang po ang ating sasalubungin na po natin ang bagong taon. Nawa po magbigay ng marka po sa ating buhay ang taong 2023 at mapanibagong taon na naman ang ating haharapin sa taong 2024. God bless you. To God be all the glory. Happy New Year, everyone. God bless you. God bless you. Purihin ang ating Panginoon. To God be all the glory. Salamat po. Glory to God. Ikaw ay mabuti.
sayaw sa tuwa